ng pasada. Ang mga kontrobersyal, mga viral, mga trending na mga tao. Dalawang mas matinding papasadahan. Mga pangyayaring nakikita sa kalsada. Live na papasadahan. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Doble ang lakas, doble ang tindi. DWIZ Pasada Balita sa DWIZ News, DWIZ News TV at Aliw Channel 23 at sa digital channels ng DWIZ. Huwag magpapaiwan para huwag maunahan. Pasada Balita. Ilipin na po natin ang headline. Pasada Balita. Taas pasahe sa LRT Line 1 umarangkada na. Pasada Balita. Pagpapatupad ng MSRP sa manok at itlog, ikinokonsidera na rin ng Department of Agriculture. Pasada Balita. Mga gabinete ng Administrasyong Marcos, boboykotin hearing ng Senado kaugnay sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Pasada Balita. Omelec checkpoint, higpitan na ng PNP matapos ang insidente ng pamamaril sa Antipolo City. Pasada Balita. Sa balitang pagkalakalan, utang ng Pilipinas sumabot na sa mahigit 16 trillion pesos. Pasada Balita. Balita sa iba yung dagat desisyon sa impeachment ni South Korean President Yoon Suk Yeol itinakda na sa Biyernes. Pasada Balita. Sa sports, Filipino Olympian Paul Volter EJ Obiena wagi ng gintong medalya sa Taiwan. Pasada Balita. Sa balitang pangkalusugan, ano nga ba ang sakit na meningitis? Alamin mamaya yan. Pasada Balita. At sa showbiz, Mikey Quintos at Paul Salas, hiwalay na. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Isa pong magandang morning Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila sa bubat sa sabong mundo ngayong pong araw na ito ng Miyerkules na po ngayon, Baclaran Day, Abril 2, taon 2025. Kayo po ay nakatutok, nakikinig at nanonood sa pamamagitan ng ipila may todong lakas DWIC 882 at Aliw Channel 23 sa oras na 6 na sandali makalipas po ang ika-6 na ng morning. Sa ngalan po ni John Ibanez, yun yung po makakasama hanggang alas 8 po tayo, Drew Nasino. Pasada Balita. At sa mga pumapasada nga pong balita ngayong araw po na ito ng Wednesday, abiso po sa mga commuter, lalo po yung mga bumabiyahe ngayong araw po na ito sa LRT Line 1, lalo po yung papunta ng Baclaran. Makinig po kayo, epektibo na ho ngayong araw ang dagdag pasahe sa LRT o Light Rail Transit Line 1. Dahil dito, 20 pesos na ang minimum fare sa LRT1 mula sa dating 15 pesos at 55 pesos naman ang end-to-end fare para sa single journey ticket mula sa dating 45. Sa mga gumagamit naman ng stored value card, tataas sa 52 pesos ang maximum fare mula sa naunang 43 pesos habang 16 pesos mula sa dating 15 pesos naman na minimum fare. Sabay nito, inihayag ni LRMC President at Chief Executive Officer Enrico Benipayo na in-upgrade na nila ang LRT1 sa pamamagitan ng pagpapalit ng riles, pagpapaganda ng mga istasyon, pagdaragdag ng mga tren at paglalagay ng mga CCTV camera, escalators at elevator sa ilang pong istasyon. Binigyang din naman ng Department of Transportation na mahalaga ang fare adjustment sa LRT1 upang matiyak ang tuloy-tuloy na operasyon nito, maayos na maintenance ng mga tren at may pagpatuloy ang konstruksyon ng extension project hanggang Cavite. Pasada Balita. Binigyan din naman ng DOTR ang kahalagahan ng pagpapatupad ng taas pasahe sa Light Rail Transit 1. Kagaya nga ng binabanggit kanina, ayon sa DOTR, kailangan ho ito upang matiyak ang mabilis at maayos na maintenance sa Line 1.
kundi para na rin ho sa pagbuo ng Cavite Rail Extension hanggang Nyog po yan. At bilang bahagi na rin ng public-private partnership contract. Kasi ho yung sa may hanggang Nyog, meron pa ho silang problema sa right of way hanggang Bacoor. Idinagdag pa ng ahensya, long overdue na ang nasabing fare adjustment. Dahil dito ang maximum fare sa single journey tickets ay tumaas sa 55 pesos mula sa 45 pesos habang ang minimum fare naman ay umabot na sa 20 mula sa dating 15 pesos. At ngayong nga pong araw, epektibo na ang dagdag pasahe sa LRT Line 1. Pasada Balita. Sa latest naman mula sa Filipino Mirror, tiniyak ng Metro Rail Transit 3 na walang mangyayaring taas pasahe. Diyan naman sa MRT 3. Kasunod dito ng pagpapatupad ng fare increase sa LRT Line 1 epektibo ngayong araw. Ayon kay MRT3, nagbabalik po na General Manager ng MRT3 na si Michael Kapati na sa kasalukuyan ay wala silang plano hinggil sa dagdag pasahe. Nabatid na si GM Kapati ay nagbalik bilang MRT3 chief matapos sibakin sa pwesto ang kanyang pinalitan na si dating GM Oscar Bongo noong Marso dahil sa pagkasira ng escalator sa Taft Avenue Station. Pasada Balita. Pa rin sa Filipino Mirror, sa iba pa rin paksa ng mga balita, pinag-aaralan na rin ng Department of Agriculture ang pagpapatupad ng maximum suggested retail price sa manok, itlog at bawang upang maiwasang pagkakitaan ng mga ito o sobra-sobrang kita lalo ho ng mga mapagsamantalang mga negosyante. Kaugnay nito, nilinaw ni Agriculture Secretary Kiko Laurel na nakatenga pa ang nasabing usapin dahil mas pinagtutuunan muna ng pansin ng ahensya ang pagkontrol sa presyo ng bigas at karneng baboy. Napaulat na pumalo na sa 240 pesos ang kada kilo ng baboy o ng manok sa ilang pamilyan. Nabatid na noong Lunes ay bumaba ang MSRP ng imported rice sa 45 pesos kada kilo. Pasada Balita. Speaking of karneng baboy, maaari nang mabili sa mga susunod na araw ang mas abot kayang presyo ng karneng baboy sa Metro Manila. Ito'y kasunod ng pakikipag-ugnay ng Food Terminals Incorporated o FTI sa ilalim ng Department of Agriculture sa Charwen Pork Hand Foods PLC ng Thailand. Nilagdaan ni na FTI President Joseph Lo at CP Food Chief Operating Officer Natakon Sujipitam ang kasunduan na layong patatagin ang presyo gayon din ang supply ng karneng baboy sa Metro Manila. Nakasad din sa kasunduan na magsusupply ng 100 live pork kada araw ang CP Foods sa mas mababang presyo na direktang ibabagsak sa isang slaughterhouse dyan po sa Caloocan City. Ayon kay FTI o ayon kay Lo, kung magiging matagumpay ang programa ay palalawigin pa ito sa iba pang hog raisers upang manatiling abot kaya ang presyo ng pork products sa merkado. Pasada Balita. Amaya ay talakayin ho natin yan pong MSRP sa manok, itlog, pati ho bawang sa mga susunod pang minuto. Subukan ho natin makakuha po ang panig ng Department of Agriculture. Kaugnay pa rin ho ng balitang yan. Welcome para kay Senate Committee on Ways and Means Chairman Sherwin Gatchalian ang ipinatupad na maximum suggested retail price ng Department of Agriculture sa bigas. Naniniwala si Senador Gatchalian na ang 45 pesos per kilo na MSRP ay magsisilbing daan upang magkaroon ng malaking ipon ang maraming Pilipino. Idinagdag pa ng mababatas, magiging malaki ang ginhawang hatid ng nasabing price cap sa mga consumer na nahihirapan dahil sa taas ng presyo ng mga bilihin. Hinimok naman ni Gatchalian ang DA na magpatupad ng mahigpit na monitoring protocol upang matiyak na naipatutupad ang MSRP sa lahat ng mga retail outlets. Umaasa naman ang mambabatas na magpapatuloy ang mas agresibong hakbang ng pamahalaan para mapababa din ang presyo ng iba pang pangunahing bilihin sa bansa. Pasada Balita. Sa oras na 12 sandali makalipas po ang ika-6 na ng morning sa iba pa ring tampok na balita. Kinumpirma ng Malacanang na hindi dadalo
hindi dadalo ang mga miyembro ng gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ikalawang pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations na pinamumunuan ng presidential sister na si Senator Amy Marcos. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, nasagot naman na ng mga nasabing opisyal ang mga mahalagang katanungan kaugnay sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Naniniwalaan niya sila na sapat na ang naging pagdalo ng ilang cabinet members noong Marso 20 at hindi na kailangan pang sumipot muli dahil naisa publiko na ang detalye sa naunang investigasyon. Binigyang din pa ng palace official na hindi nila o ayaw nilang maka-impluensya o malabag ang sub-judice rule ng Korte Suprema sa usapin dahil mayroon ng mga petisyon na inihain kaugnay dito. Nabatid na itinakda ang ikalawang investigasyon bukas po yan, Abril 3. Pasada Balita. Dismayado naman si Senate Committee on Foreign Relations Chairperson Amy Marcos sa naging desisyon ng Malacanang na hindi padaluhin ang mga gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang investigasyon hinggil sa pag-aresto ng International Criminal Court kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa senador, nangangahulugan itong maraming itinatago at isinisikreto ang pamahalaan kaugnay sa nangyaring pag-aresto. Magre-resulta rin anya dito sa pagdududa magre-resulta rin anya ito sa pagdududa ng sambayan ng Pilipino. Binigyang diin ng presidential sister na mahalaga ang presensya ng mga government officials sa hearing upang maliwanagan ang sinasabing sali-saliwang kwento ng mga ito at sa gitna na rin ng mga ulat na nakaamba na rin ipaaresto ng ICC ang ilang kaalyado ni Duterte na nasangkot sa drug war kabilang si Senador Ronald Bato de la Rosa na naging hepe ng PNP noong Duterte administration. Ikiniit pa, super ate na nais niyang malinaw sa investigasyon, maliwanagan sa investigasyon kung ano ba talaga ang tamang proseso na dapat sundin kung sakali at upang hindi na maulit sa mga Duterte alay ang sinapit ng dating Pangulo na pinagkaitan ng due process at karapatan. Pasada Balita. Samantala, hihigpitan pa ng Philippine National Police ang operasyon sa mga COMELEC checkpoint matapos nga ang naganap na pamamaril sa Antipolo City, Rizal na ikinasawi ng isang rider. Ayon kay PNP Chief General Romel Marbil, kabilang sa mga ipakakalat ay mga tauhan ng Highway Patrol Group upang matiyak ang kaayusan. Ang mga checkpoint ay bahagi ng pagpapatupad ng election gun ban na tatagal hanggang Hunyo 11. Sa kasalukuyan, mahigit 2,000 na ang nahuling lumabag sa gun ban habang umabot naman sa 2,100 armas ang nakumpiska. Pasada Balita. Tinatitiyak din ni PNP Chief General Romel Marbil na mayroong sapat na bilang ng mga lespo na magbabantay sa mga papalapit o sa mga papalapit na aktibidad sa bansa. Yung kagaya po ng, of course, yung Semana Santa, siyempre yung eleksyon. Ito ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Jean Fardo ay dahil sa nalalapit na nga ngalalan, pagsisimula ng Holy Week vacation at yung summer vacation. Marami pong magbabakasyon. Naisaan niya ng hepe ng pambansang pulisya na matiyak ang seguridad at kaayusan sa mga naturang kaganapan. Matatandang itinaas na sa heightened alert status ng ang alert status ng PNP kung saan nangangahulugan itong 75% ng kanilang tauhan ay naka-deploy. Pasada Balita. Kapag kakata ito, tanggap tayo ng pag-uulat mula sa labas ng impilan. Repaso sa Public Transportation Modernization Program. Pagkakataon naman para maiwasto at gawing makatwiran at makatao. Ang detalye mula sa Senado, Patrol 19, Celi Ortega Bueno.
Pagkakataon para gawing makatwiran, makatao at maiwasto ang Public Transportation Modernization Program ang naging utos ni Transportation Secretary Vince Dizon na ripasuhin ang naturang programa. Itiniyag ni Senator Grace Poe makaraang suportahan ang pagpaparipaso sa naturang programa. Ayon kay Senator Poe, sana'y gawing komprehensibo ang pagripaso sa Transportation Modernization Program. Gawin anyang katuwang sa pag-review ang mga grupo ng transportation at commuters, gayon din ang pribadong sektor, lokal na pamahalaan, akadim at mga concerned stakeholders. Iminungkahi rin ni Senator Poe na tutukan ang maayos na pagpatupad ng modernization program, suriin ang sitwasyon ng mga tsuper at operator na nalugi sa pagbili ng mahal na jeepney na tumutugon sa requirement ng modernisasyon. Ayon kay Senator Poe, matagal nang naging chairman ng Senate Committee on Public Services, dapat isaalang-alang ang kalagayan ng lahat ng stakeholder sa Jeepney Modernization Program. Ito sa Patrol 19, Cel Ortega Bueno, para sa impilang metodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Speaking of transportation, mula sa Kalupaan magtungo naman tayo sa karagatan. O eto, ready na ho ba kayo? O Jen, mga babiyahe po sa dagat, yung mga sasakay po ng barko, mga magpupunta po sa beach, maritime safety sa nalalapit na Holy Week, handang-handa na ayon sa Marina at Philippine Coast Guard. Gaano nga kaya kahanda, Patrol 5 Ayayu Bangko? Pinagpulungan na nina Marina Administrator Sonia Malaluan at Coast Guard District Commander Commodore Jeronimo Tubilla sa punong tanggapan ng Coast Guard District upang pagtibayin ang ugnayan ng Marina at Philippine Coast Guard. Layo ng pulong na tiyakin at ligtas at maayos na biyahe sa karagatan, lalo na ngayong inaasahan ang pagdagsa ng mga pasahero. Ayon kay Administrator Malaluan, ang kaligtasan ng mga pasahero ang kanilang pangunahing prioridad, kaya't patuloy ang pakikipagtulungan nito sa Philippine Coast Guard. Tinalakay din ng dalawang opisyal ang iba pang maritime issue at nagkasundo sa mga solusyon para sa kapakanan ng mga biyahero at ng buong industriya. It is Patrol number 5. Ay, pa ko para sa implementado ng lakas. DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Eto, sakay naman tayo ng eroplano. Dako tayo sa NAIA Terminal 1. Chinese, nako, tumalon sa departure area ng Terminal 1. Ano kayang punot dulo? Ano nangyayari dito sa Chinese na ito, sa dayuhang ito? Patrol 45, Raul Esperas. Inaalam na ng Philippine National Police Aviation Security Group ang dahilan kung bakit tumalon ang isang 31 taong gulang na Chinese national na nakilalang si Punyan Lin. Si Lin ay namataan sa departure area o west departure curbside ng NAIA Terminal 1 nang ito ay biglang tumalon sa hindi malamang dahilan. Sa kabutihang palad ay naisugod pa sa Pasay General Hospital at deklarado namang itong buhay ng mga manggagamot. Gayunpaman, ang investigasyon ay patuloy na sinasagawa ng mga otoridad upang malaman ang dahilan kung bakit tumalon ang isang Chinese national sa departure area ng NAIA Terminal 1. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama sa Impira May Todo Lakas, DWIC. Pasada Balita. Grabe naman yun. Sa iba pa ring balita militar, pinaghahanda na ni AFP Chief General Browner sakaling maganap ang pinangangabahang pag-atake sa Taiwan. Kabuuan ng report mula naman kay Patrol 70 Jopel Pileño. Dapat nang maghanda ang mga sundalo sakaling matuloy ang invasion o pag-atake sa Taiwan sa ginanap na 38th anniversary ng Northern Luzon Command o NOLCOM. Pinaalalahanan ni Armed Forces of the Philippines o AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. ang mga militar na umpisa na ang pagbuo ng plano para sa pinangangambahang pangyayari. Hindi aniya maiwasan na madamay dito ang Pilipinas dahil
aabot sa 250,000 na mga OFW ang nasa Taiwan. Kaya naman dapat na aniyang palawakin ng NOLCOM ang sphere of operations para sa mga ikakasang rescue effort. Pagtutuunan ng pansin ng NOLCOM ang pagmumonitor sa hilagang bahagi ng Pilipinas kasama na ang Baho de Masinloc sa Zambales hanggang sa Mavulis Island na napakalapit lamang sa Taiwan kesa sa mainland ng Cagayan Valley. Kasabay ng talumpati ni General Bronner ang pagpapadala ng Chinese Eastern Theater Command ng puwersa sa palibot ng Taiwan para maglunsad ng military exercise. Marami naman ani Bronner sa mga aktibidad ng balikatan exercise ang gagawin sa NOLCOM Area of Operations. Ito si Patrol 17 Chapel Peleño para sa Impilang May Todo Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Alright, bago tayo magbigay daan sa ilang mga paalala, dito muna tayo, mamalengke muna tayo. Alamin po muna natin magiging altanghap ngayong pong araw po na ito. Mula po sa ating ina, ang ina sa palengke, ang ina ninyong lahat sa palengke, walang iba. Si Aling Beth Samson mula po dyan sa Kankalu. Aling Beth, anong inihanda mo, Aling Beth? Yes, good morning, Drew. Mula Yoy. almusal ay magpapandesal. Nagpandesal pala kanina, halagang 30 pesos, na meron 3 scrambled eggs na 20. Medyo mataas ang itlog. Oh, Mataas ang itlog. Magkano? Dati makakabili ka ng mga 5.50 sa is. Ngayon hindi eh. Maliit pa yun. 3.20, ang liliit pa. Parang yung biro mo nun, parang itlog ng pugo. Malaki na ng konti. matindi Ganun, naman. ganun. Sobra, yaan. Maski yung sinasabi mo kanina na yung presyo ng itong Manok. bigas, oo. at saka yung manok, at saka itong Baboy. ano ba yun? Baboy. Ah. Ayan. Sa tanghalian at hapunan namin, isang luto na lang. Mm. Paborito mo rin to, kaya lulutuin ko to eh. Ah. Kalderetang manok. Puro ano palipad na tayo, Ate Beth ha. Hindi kasi ginagawa ko yan dahil sa isang linggo, bawal na kami magkarne. Katoliko kami kasi Oo hindi nga, pa pwede oo. sa amin yun eh. Mm. Hindi pa pwedeng ganun eh. Ay, isa pa palang mahal yung bawang. Naku, problema yung bawang. Por- Naku po. por- Ayan. por- So, hindi na muna ako gagamit ng masyadong maraming bawang. Mhm. So, yung kalderetang manok ko, siyempre may bigas ako ng 50 pesos. Aha. Yung 1 kilong manok, 210 yan. Parts yan eh. Binili ko yung puro hita. Sinamahan ko ng konting pitso. Mhm. Yung aking pepper, bawang, sibuyas at mantika, 25 lang yan. Ang carrots, mura kasi, kaya 15 pesos, 2 piraso. Yung patatas ko, 2 piraso rin, 15 pesos. Oh. Ang bell pepper ko, 15 pesos, 1 piraso lang, pampalasa lang. Ang tomato sauce ko, 23, at ang liver spread, 27. Itong liver spread, kaya ginagamit sa kalderete yan, para mas lumasa pa at medyo lumapot. Nagbe-breadcrumbs Yan. ka pa ba dyan? Hindi na. Oh, pwede Hindi naman na. yan Okay eh. na yung liver spread, tsaka yung tomato sauce, lalapot na yan. Tsaka nakukuha sa halo ng nanay. Tama, Beth yan, tama, eh. tama. Nasa halo yan, lagyan ng konting paminta, konting tubig. Ayan, budget, Mhm. aba, 430 pesos. Ayaw ka pa ba niya? Mahal, napamahal si Wener Contehino. Wala tayong magagawa. Ang taas ng manok, Oo. ang taas ng bawang, ang taas ng sahog, gulay ka lang babawi. Kailangan magmamanok muna ako ngayon dahil susunod, aaray na yung mga bata. Puro gulay at saka isda na dahil pagmamahal na araw na. Sa amin kasi minsan nakakalibre kaming manok, no, Kuya Wener? Pag may naliligaw. Diba? Ay, naku. Pag may naliligaw. Ligaw na manok. Oo. Okay na yan. Pag may naligaw na manok, sana may maligaw din yung papayang hilaw sa bakod mo. Akala ko naman sasabihin mo pag may naligaw na baboy. Ay, yung baboy, meron pang katayan sa Valenzuela, pinag-uusapan nga kanina yan. Yung maglalagay sa mga slaughterhouse sa Caloocan. Sa Valenzuela meron pa rin. Pero ang baboy natin nananatili pa rin sa 380. Ang isda na monitor mo ba? Opo, Magkano? ang isda ay, ang bangos, nananatili pa rin sa 220 dagupan hanggang 240. Mm-hmm. Mura ang tilapia dahil yan ay 150 lang. Mm-hmm. Ayan, minomonitor natin mga presyo ng mga pusit dahil tataas yan. Ay, syempre. Tataas yan. Mhm. Tataas yan. Lalo sa isang linggo. Tinimbrihan na ako ng mga aking mga kabarangay sa palengke. Magtataka kanya, Nanay Beth, baka sa susunod na linggo, ang bangos namin medyo tataas na, lalo ang tilapia, Oo. maging hipon.
tataas lahat yan. Kasi nga, marami pa rin tayong nangingilin pagdating ng mahal na araw. Magmamahal Hindi na ka rin araw pwede kasi. mag-itlog. Mm. Mahal din ang itlog eh. Wala na nga mabiling sa ngayon eh. 6.50, 7 pesos Parang nakakalo pugo sa na isang yun eh. itlog. Grabe, parang pugo na nga. Buti na lang yung bigas, makakabili ka ng 49 pesos na dating 52 yung mga imported rice. Pero meron pa rin silang 40, 42, 45, meron pa rin silang ganyan. Yan. Ako pa rin ang inyong palengke queen ng DWIZ, Metro Patrol Beth Sounds, nagbabalik ng tama, naglilingkod ng tama sa Atanghap sa Pasada Balita. Pasada Balita. Ano yung itlog niya? Size ba? Ganun kaliit? Grabe naman. DA, Department of Agriculture. Anyari? Nagliliitan yung mga itlog niyo. Ha? Hindi, hindi naman siguro nakikinig ang ano, no? Wala naman. DA, andyan na ba? Wala pa. Sige. Alright, sige. Mamaya ay bubulabugin at tayo po ay manggigising po dyan po sa Department of Agriculture sa pagbabalik po ng Pasada Balita. Oras! Aling Bet, 6:29 na. Oras hatid sa inyo ng Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download Arena Plus app now in App Store. You can watch it also on arenaplus.ph. Sa Arena Plus, astig sa sports. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun, game responsibly. Pasada Balita. Ang alang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Alright, tayo po ay nasa ikalawang sigwada na po ng Pasada Balita sa oras na ganap ng alas 6:32 na po ng morning. Tanggap pa tayo ng report. Higit siyam na pong housing projects patuloy na isinasagawa ng Marcos Administration. Detalye mula kay Patrol 13 Gilbert Perdes. Ipinagmalaki ng Malacanang na mayroong mahigit siyam na pong ongoing housing projects na kasalukuyang pinapatayo ng pamahalaan habang maraming iba pa ang nakalinya para naman sa hinaharap. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, patuloy ang pagsisikap ng Administrasyong Marcos na magtayo ng abot-kayang pabahay sa ilalim ng 4PH program o yung pambansang pabahay para sa pamilyang Pilipino program. Bukod naman sa 19 na kasalukuyang ginagawang proyekto, may 82 pang nasa pre-production stage habang 436 naman ang nasa estado ng pending proposals. Mula naman sa kasalukuyang bilang ng mga pabahay na ginagawa ngayon, inaasang makalikha ito ng mahigit 200,000 na mga housing units. Samantala hindi naman bababa sa 8,000 housing units ang nakatakdang i-turnover ngayong taon. Patrol 13 Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Las, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Iba pang balita, naglabas na ng show cause order ang MMDA kay Special Operations Group Strike Force Head Gabriel Go matapos ang sinasabing pamamahayan nito sa isang pulis sa kasagsagan ng clearing operation. Sabay nito, humingi na rin ang paumanhin ng MMDA sa mga naapektuhan dahil sa naganap na insidente. Bagaman sinabi ng MMDA na isang dedicated enforcer si Go, tinayak pa rin ang ahensya na sa ilalim ito sa due process sakali mang mapatunayang may nagawang paglabag. Pasada Balita. Gitna ng kontrobersya na kinakaharap, binigyang diin naman ng MMDA o ni MMDA Special Operations Group Strike Force Head Gabriel Go na dapat maging consistent ang pamahalaan sa pagpapatupad ng mga batas. Partikular na anya rito ang traffic management at road clearing operations. Ayon sa MMDA official, kung hindi sumusunod ang mga motorista sa simpleng alituntunin tulad ng pag-iwas sa illegal parking, posibleng hayagan din ang mga itong lumalabag sa iba pang batas. Ipinunto pa ni Go na sanay na sila sa mga palusot ng mga tao na nakapag walang traffic enforcer ay nagpaparada ng sasakyan kung saan-saan. At pag nahuli ay hihingi ng sorry at makikiusap na huwag ng tiketan. Iginit ng MMDA official na maging sa mga traffic rules at road clearing operations ay walang sinuman
ang nakahihigit sa batas. Pasada Balita. Samantala, sisikapin ng defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi na umabot sa trial ang kasong crimes against humanity ng dating Pangulo. Ayon sa lead counsel nito na si Attorney Nicholas Kaufman, ko-questionin nilang jurisdiction ng International Criminal Court dahil kumalas na ang Pilipinas sa Rome Statute noong pang 2019. Bukod pa rito, tinatrabaho na rin ng kanilang grupo ang petisyon sa interim release para sa dating Pangulo. Binigyang din ni Attorney Kaufman na may karapatan si Duterte na mapalaya dahil wala sa mga sinasabing banta ng ICC upang hindi palayain ang isang akusado ang nangyayari sa kasalukuyan. Gayunman, walang eksaktong araw na sinabi ang abogado kung kailan nila isusumite ang hirit na interim release para kay Duterte. Pasada Balita. Umaasa naman si Vice President Sara Duterte na makumpleto na ang defense team ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte bago siya bumalik ng Pilipinas. Ayon sa Vice Presidente, hinihintay na lamang niya ang isang dokumento bago bumalik ng bansa. Kaugnay nito, binigyang din ni VP Sara na hawakan na ng mga kinuha nilang abogado ang lahat ng legal na usapin, maging ang ihahain nilang hiling para sa interim release. Matatanda ang matapos arestuin ng ama noong March 11, agad na sumunod ang Vice Presidente sa The Hague, Netherlands upang asikasuhin ang kaso ng dating Pangulo. Pasada Balita. Samantala, COMELEC pinag-aaralan ng pagpapatupad ng airline voting para sa mga Pinoy na nasa Myanmar. Talya mula kay Patrol 5 Ayay Yupanco. Pinag-aaralan na ng Commission on Elections o COMELEC ang magpapatupad ng online voting para sa mga Pilipino sa Myanmar matapos itong yugyugin ng magnitude 7.7 na lindol. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, sa ngayon ay inaantay pa nila yung official assessment mula sa Philippine Consulate sa Myanmar upang matukoy kung maaari pa rin makapagsagawa ng electronic voting. Sinabi ni Garcia na lubang naapektuhan yung mga infrastruktura sa Myanmar kung kaya't pinag-aaralan nila ang pagsasagawa ng online voting. Dagdag pa ni Garcia, kung hindi kakayanin ng telecommunication infrastructure ng Myanmar, ay mapipilitan ang mga OFW sa nasabing bansa na bumoto sa pamamagitan ng manual voting. Ito is Batnol number 5. Ay yung pangkaparisyon Pelmeto ng Lakas, DWIC. Nababalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Hindi pa rin sa sitwasyon dyan sa Myanmar, nananatiling mahirap po ang kondisyon sa naturang bansa matapos itong tamaan na magnitude 7.7 na lindol noong Biyernes. Itong kinumpirma ni Foreign Affairs Undersecretary Eduardo de Vega matapos dumating sa Myanmar ang sariling humanitarian contingent ng Pilipinas. Tilinaw din ni Yusek de Vega na itong dahilan kaya't hindi pinayagan ang mga kamag-anak ng mga nawawala at apektadong Pilipino sa Myanmar na maging bahagi ng rescue team doon. Meron po kasing nagre-request dyan po sa Bais City sa Negros Oriental na sila po ay pagbigyan ng gobyerno na pumunta dyan sa Myanmar para po tumulong sa paghahanap doon sa kanilang nawawalang kamag-anak. Ito po yung mag-asawang teacher sa Mandalay City. Nabatid na aabot na sa mahigit 2,000 katao ang namatay dahil sa naganap na lindol noong pong Biyernes ng hapon, Marso 28. Pasada Balita. Grabe talaga ho yung ating mga kababayan na hindi pa rin sila nakikita. Wala pang communication doon po sa mga Pilipino na nawawala dyan po sa Mandalay. Yan po yung hard hit area po yan eh. Yung lugar po na yan, matapos po ang magnitude 7.7
na lindol. At ang yung team po na pinadala, nakarating po kahapon, binubuo po yan ng mga kinatawan, ng mga personnel po mula po sa DOH, OCD, merong Bureau of Fire Protection, meron pong sundalo, at meron pang nasa DILG ba yun? Sinabi ni Secretary Ted. Sundalo, pulis. Ayun, pulis pala, meron din. Nakatitiyak naman ang DOH na makakayanang magtagal ng hanggang 2 linggo yung unang batch po ng mga Pilipinong ipinadala dyan po sa Myanmar. Kahapon po dumating sila dyan para tumulong sa mga naapektuhan ng magnitude 7.7 na lindol. Ayon kay DOH Secretary Ted Herbosa, ang dalang equipment ng Philippine contingent ay sapat para sa 2 linggong pananatili sa naturang bansa. Sinabi rin ni Secretary Ted Herbosa na sakaling kailangan mag-extend ng mga ipinadalang Pilipino sa Myanmar ay magre-resupply ang kagawaran o kaya naman ay magpapadala ito ng ibang mga tauhan. Mula sa 71 Filipino volunteers na nagtungo sa Myanmar, 32 ang nagmula sa DOH Philippine Emergency Medical Assistance Team na certified ng World Health Organization. Pasada Balita. Samantala, Ligtas Pinoy Center, isa sa mga long-term strategies ng bansa sa paghahanda sa mga malalakas na lindol. Babalik si Patrol 13 Gilbert Perdes. Relasyon ng Pilipinas sa mga kalapit na bansa at matiyak ang koordinasyon sa oras ng sakuna. Samantala, aminado naman sa BNDO na hindi kayang pasanin ng isang bansa ng mag-isa ang ganito katinding mga sakuna, kaya mahalaga raw niya ang tulungan at kooperasyon sa pagitan ng mga bansa sa rehiyon. Patrol 13 Gilbert Perdes para sa Himpilang May Taotong Las, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Alright, maraming salamat si Patrol 13 Gilbert Perdes. Iba pa ring report, pagpapatupad ng internet voting ng nasa 77 Philippine Embassy at consulate sa iba yung dagat para sa nalalapit na midterm elections. Alamin po natin ang detalye. Sige, maya, balikan ho natin si Patrol 5 Aya Yupanco. Dito muna tayo sa pinag-uusapan po natin nila Aling Beth Samson. Ito pong MSRP sa itlog at bawang. Nasa kabilang linya na po natin si Assistant Secretary Arnel de Mesa, ang tagapagsalita po ng Department of Agriculture. Asek de Mesa, magandang umaga po. Welcome po muli sa DWIZ LU Channel 23. Hi Drew, good morning. Magandang umaga po sa lahat ng taga-subaybay. Opo, Asek, batid namin kayo ay abala dahil nag-iikot ho ba kayo ngayon sa palengke? Nung isang araw nag-iikot kami. May mga kasama naman kami na nag-iikot palagi. Alright. Opo. So, ano ho ba ang napansin ho ninyo sa inyo pong pag-iikot sa mga palengke? Lalo ho doon sa presyo po ng karneng baboy, of course, yung bigas, yung itlog, bawang at manok. Unahin natin yung sa bigas. Opo. Maganda yung naging resulta ng MSRP sa bigas. Nandito kami nung isang araw sa Mega Q-Mart at kasama natin ang DTI palagi. At yung nasa bigas, maganda yung presyuhan. Sumusunod doon sa MSRP sa 45. Actually, may nakita pa nga tayo na nagtitinda at 40 pesos na magandang klase ng bigas. Sa mga gulay ay maganda na rin. Yung kamatis, gumaganda na rin ang presyo. Itong mananatili na problema yung sa baboy. Bagamat merong compliance sa ibang lugar, pero nananatili ito na nasa 30%. At nagkaroon nga ng pagpupulong noong Biyernes sa lahat ng stakeholders para pag-usapan paano nangyari na merong naging usapan at inihayag nga ni Secretary yung kanyang disappointment sa nangyari at nagkaroon naman ng mga hakbangin hinggil dito. Yung isa pang nakita natin, bagamat merong mga lugar na bumababa na yung presyo ng bawang pero ayon na rin sa ating reporting nananatili na mataas yung presyo nito sa ibang mga pamilihan. Kaya patuloy na pag-aaralan yung MSRP
dito sa bawang. Sa itlog ay nakaka-register din tayo ng bahagyang pagtaas pero hindi pa naman ganun kataas. At nananatili yung ating 8 to 9 pesos na presyo ng itlog para dun sa medium size. Opo, pati rin yung sa manok, Asek. Yung sa manok ay nakakita tayo ng konti ring na pagtaas. So, kung ikinokonsidera po ninyo pagpapatupad po ng MSRP, so kailangan pa ho nito ng, of course, consultation, ng ibayo pang pag-aaral at para ho yung mga stakeholders din po natin ay kumbaga hindi naman din ho sila mabigla. Asek, kupulungin nyo pa ho ba sila? At tama yun, Drew. Kagaya ng mga naging hakangin ng mga nakalipas na panahon para sa bigas at saka sa karning baboy. Bago tayo nag-issue ng MSRP, ay nagkaroon ng konsultasyon ng ating kagawaran sa pamumuno ni Secretary Kiko mismo sa lahat ng stakeholders. So, kumbaga sa industry stakeholders ng bawat commodity. Diyan sa karning baboy, talagang inabot yan ng more than a month just to ensure na properly consulted yung mga stakeholders and nagkaroon talaga ng agreement dun sa presyuhan na itatakda ng MSRP. Kaya medyo nalungkot talaga secretary nung meron namang agreement pero hindi natutupad ng ilang sektor. Opo. Pero saan ho kaya magtatagpo ang dito sa MSRP sa itlog, bawang, pati manok? Hanggang magkano kaya pwede ipako na presyo dyan? Kasama yan sa pag-aaral, Drew. Pero sa ngayon, kumbaga, ang mas kinukonsidera na mauna muna ay itong sa bawang. Sa itlog at saka sa manok, baka hindi mo na yan. Sabi nga ni Secretary, hindi pa yun ganun. Tinitingnan masyado. Talagang ang focus sa ngayon yung sa bawang. Kasi gamitin ng bawang, Asek Hindi pwedeng, hindi pwedeng kumbaga talagang hindi pwedeng walang bawang. Halos sa araw-araw ng ginawa ng Diyos may bawang yung niluluto natin na ulam Pero bukod doon sa ikinokonsidera po ninyo na pagpapatupad po ng MSRP, kumustahin ko lamang ho, Sek, yung supply naman ho natin sa supply side and of course demand. Yung supply ho ba natin ng bawang ay sapat ho ba or meron ba tayong deficiency or kung gaano kalaki man ho yan? In terms ng volume na meron tayo sa bansa, wala man tayong problema sa supply. Okay. Bagamat kung titingnan mo, 95% ng supply o yung consumption natin ay galing sa ibang bansa. Ito ay imported at 5% lang yung napoproduce natin dito sa Pilipinas. 5%? Ganun kaliit? Yes. Ganun kaliit kasi yung pinoproduce natin na bawang ay yung mga maliliit at hindi nito talaga kaya kasi siyempre limitado rin yung lugar na pwedeng taniman ng bawang. At yun nga, yung gusto kasi rin natin na klase ng bawang ay karamihan yan. Very efficient ang China, even in Vietnam, Thailand o Timong bansa. They cannot produce it efficiently as China is doing now. Hindi ba tayo pwedeng palakasin na lang natin yung local supply natin? Kasi di ba, Sek, alam naman natin, yung local supply natin, majority galing ng bandang Ilocos area. Diba? Yes. Why not dun sa ibang lugar, let's say malapit sa Metro Manila or Central Luzon, Calabarzon or sa iba pang lugar pwede tayong mag-produce. Meron ba tayo suitable na iba pang lugar na pwede pagtamnan, kumbaga yung mass production yan? Siyempre, marami tayong kinukonsidera. Tama ka, Drew, dyan. Unang-una yung suitability, yung agroclimatic condition ng isang area. Kasi, of course, kagaya rin ng ibang bansa, may mga commodity talaga na hindi nila kayang produce o kung ma-produce man nila on a limited scale because ng condition ng area ng lupa compared dito nga sa atin, for example. Kaya importante rin talaga yung research and development para masigurado na magkukup tayo. There are, of course, pwedeng gawin, but because of the limitations that we have, hindi yan masyadong
sabihin natin na yun nga, dahil sa limitasyon, may hirapan konti. But we will try our best para magkaroon ng increased local production. Kailan kaya, ASEC, possible maipatupad ang MSRP dito sa bawang? Depende yan sa resulta ng mga consultation, Drew. Maraming depende kung ano yung mapapag-usapan. Pag minsan kasi may mga usapin na hindi nahahantong sa MSRP dahil nagkaroon na ng mga agreement. Tingnan natin, hopefully, ayon din talaga naman ni Secretary na mag-issue ng MSRP, lalo na kung cooperative yung mga stakeholders natin. So halimbawa dito kasi, yung landed cost kasi ng bawang, ayon sa pag-aaral, nasa mga 80 pesos lang. Pero yung presyo sa retail natin, umaabot hanggang 160 o higit pa. So medyo malaki Depende sa lugar. yung nagiging patong bawat kilo. At yun ang... Metro Manila pa lang pinag-usapan natin dito, ASEC? Yes, karamihan sa Metro Manila. Pero ganun din naman na nangyari sa ibang lugar. Alright. Kasi sa Balintawak, di ba, of course, alam naman yung mga lugar na yan, Divisoria, Balintawak, sa bawat lugar, iba-iba rin yung presyo, di ba? Yes. Of course, iba-iba yung gastusin, Yes, yung mga renta, iba pang gastusin sa bawat family. Last na lang bago namin kayo bitawan, ASEC. So, bumaba na ba? Naramdaman na ba ng iba sa inyong assessment? Yung iba pang agri-products ay nakatulong ba itong pagpapatupad ng MSRP para maibsan yung dinaranas na ating mga kababayan na mataas na presyo ng mga bilihin, yung bigas? Anong assessment ho ninyo, ASEC Cademesa? Of course, Drew, malaki yung dinarap ng presyo ng bigas. At officially validated ng Philippine Statistics Authority yung mga pag-ikot natin, at even yung ating mga consumers mismo ang nagsabi na malaki yung ibinaba ng presyo ng bigas. Even the international economists, agricultural economists already observe yung ganitong trend. At merong isang Indian economist nagsabi na yung twin action ng India at saka ng Pilipinas, specifically on MSRP at saka yung paghabol sa mga hoarders, profiters, ay nagdulot ng magandang resulta sa international market and more specifically dito sa Pilipinas. Alright. Wala bang iba pang ikinokonsidera na panibagong SRP aside from manok, itlog or bawang? ASEC, baka sa isda, meron din kayong i-consider? Sa ngayon, Drew, ang kinoconsider pa lang talaga bawang na pala. malapit yung bawang. Okay. At yung isda naman, actually may report na bumaba yung presyo bago yung Holy Week. So, highly seasonal din naman din ang isda. So mataas ang GG ngayon, ASEC? May report na bumaba naman na siya. Doon sa ibang lugar. Yes. Okay. Sige, ASEC. Sa mga susunod na araw ay aming kayong kakapanayamin at maghihingi kami ng update sa inyo. Marami pong salamat, ASEC Arnel de Mesa. Magandang umaga po at good luck po sa inyo. Ingat po kayo, ASEC. Maraming salamat din, Drew. Good Mabuhay morning ka. po. Good morning. Salamat po. Mabuhay po ang Department of Agriculture. Yan po si Agriculture Assistant Secretary at Spokesman Arnel de Mesa. Pasada Balita. At babalik po muli ang Pasada Balita makalipas lang ilang mga paalala. Oras 6 na minuto na lang bago sumapit ang ganap na alas 7. Oras hatid sa inyo ng PhilHealth para sa bawat Filipino. Pasada Balita. Sa pagpapatuloy pa rin po ng balita sa Pasada Balita, namahagi ang Philippine Charity Sweepstakes Office ng 1,500 charity timba o food bucket sa mga pamilya sa Samar, kasabay ng pagsasagawa ng Love for All Caravan. Personal na dumalo sa nasabing event si PCSO General Manager Mel Robles upang ipakita ang buong suporta ng ahensya sa inisyatibong pinangunahan ni First Lady Liza Araneta Marcos. Layunin ng Love for All Caravan na magbigay ng libreng medical consultations, laboratory services,
mga gamot at iba pang mga tulong mula sa mga ahensya ng pamahalaan at iba't ibang private sector partners. Batid ng nasabing programa na makapagbigay ng quality healthcare at social services sa mga Pilipino saan mang dako ng bansa. PCSO hindi umuurong sa pagtulong. Pasada Balita. Ito, bago tayo magtungo sa mensahe po ng atin pong ama ng himpilan, si Boss Day Edgar A. Cabangon. Ito, kapapasok pa lamang po na balita mula po sa Manila Water. Epektibo na po ang panibago ito Epektibo na ang panibagong dagdag singil sa tubig ng Manila Water sa mga kumukonsumo po sa Manila Water. Ito'y matapos aprobahan ng MWSS o Metropolitan Water Works and Sewerage System ang foreign currency deposit adjustments o tariff adjustment ng nasabing water concessionaire. Ayon sa MWSS, nasa 4 na sentimo ang inaprobang pagtaas sa FCDA ng Manila Water. Dahil dito magkakaroon ng dagdag na 21 sentimos sa mga kumukonsumo ng 10 cubic meter kada buwan at 45 centavos naman ang itataas sa mga kumukonsumo ng 20 cubic meters kada buwan habang 90 centavos ang dagdag sa mga kumukonsumo ng 30 cubic meters. Ipinalawanag ng MWSS na layunin na nasabing dagdag singil na tugunan ang epekto ng pagbabago sa foreign exchange rates. Pasada Balita. Atin na pong tunghayan, atin na pong pakinggan ang mensahe po mula po sa ating ama ng himpilan na si Boss D. Edgar A. Cabangon. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. This is the news and information station of Aliw Broadcasting Corporation. Reaching and engaging every Filipino on air, online, and on ground. Ito ang bagong DWIZ 882. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Proud member of ALC Group of Companies. Sa oras po na eksakto alas 7 na ng umaga, narito po ang mensahe po ng ating pong ama ng himpilan, ng ama po ng Aliw Broadcasting Corporation, of course, Boss D. Edgar A. Cabangon. Ang kanyang pong mensahe ngayong pong month of April theme, Inner Peace. The guest of our soul knows our misery. He comes to find an empty tent within us. Let us allow him to live in our tent. Think good, thank God, thank God. Have a great day ahead. God bless you. Yan po ang taimtim na mensahe po mula po sa ating ama ng himpilan na si Boss D. Edgar A. Cabangon, chairman po ng Aliw Broadcasting Corporation. Ang mga balita, dudublihin ang pasada. Ang mga kontrobersyal, mga viral, mga trending na mga tao. Dalawang mas matinding papasadahan. Mga pangyayaring nakikita sa kalsada. Live na papasadahan. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Doble ang lakas, doble ang tindi. DWIZ Pasada Balita sa DWIZ News, DWIZ News TV at Aliw Channel 23 at sa digital channels ng DWIZ. Huwag magpapaiwan para huwag maunahan. Pasada Balita. Muli, balikan na po natin ang headlines. Pasada Balita.
Dagdag masahe sa LRT Line 1, umarangkada na MRT Line 3 naman, tiniyak na wala silang nakabinbing Fear and Peace. Pasada Balita. EA, pinag-aaralan na rin ang pagpapatupad ng MSRP sa manok at itlog pati bawang. Pasada Balita. Senador Marcos, dismayado sa hindi pagsipot ng mga gabinete sa ikalawang pagdinig ng kanyang komite kaugnay sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Pasada Balita. Asingil sa tubig ng Manila Water, epektibo na. Pasada Balita. Sa balitang pangkalakalan, utang ng Pilipinas sumabot na sa mahigit 16 trillion pesos. Pasada Balita. Balita naman sa ibayong dagat, desisyon sa impeachment ni South Korean na President Yoon Suk Yeol itinakda na sa Biyernes. Pasada Balita. Sports, Filipino Olympian pole vaulter EJ Obiena wagi ng gintong medalya sa Taiwan. Pasada Balita. Balitang pangkalusugan, ano nga ba ang sakit na meningitis? Alamin mamaya yan. Pasada Balita. At sa showbiz, Mikey Quintos at Paul Salas, hiwalay na. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Oras na 4 na sandali makalipas po ang ikapito ng umaga. Kayo pa rin po ay nakatutok dito sa Impila May Todong Lakas, DWIC 882 at Aliw Channel 23. Sa ngalan pa rin po ni John Ibanez, Drew Nasino. Pasada Balita. Sa detalye nga po ng iba pang mga balita, pansamantala munang ipatitigil ng Commission on Elections ang distribusyon ng mga ayuda mula Mayo 2 hanggang Mayo 12. Ito'y upang maiwasan ang maling paggamit ng mga pampublikong pondo para sa illegal na kampanya. Kaya pala nagkakanda kumahog na po sa pamimigay ng ayuda. Maraming pila ang humahabol hanggang Mayo 2 na lang ho pala. Mula Mayo 2 hanggang Mayo 12. Maantala ng 10 araw ang mga programang tulad ng AIX o yung Assistance to Individuals in Crisis Situations, Ayuda sa Kapusang Kita Program o AKAP, Pantawid Pamilyang Pilipino Program, Orpis po yan, at Tulong Panghanap Buhay sa Ating Disadvantage o Displaced Workers o TUPAD. Ayon kay Comlec Chairman na George Garcia, bibigyan ng karagdagang pagsusuri ang AIX program na nagbibigay ng cash assistance para sa mga nangangailangan o mga pangangailangan medical at education beneficiaries. Ang anuman-anyang pamamahagi ng ayuda sa mga itinakdang araw ay ituturing na labag sa batas at may kaukulang parusa. Dahil dito, pinayuhan din ng COMELEC ang Department of Social Welfare and Development na tiyakin ang integridad ng mga programa at sumunod sa mga patakaran upang maiwasan ang pang-aabuso sa sistema. Pasada Balita. Samantala, internet voting sa 77 Philippine Embassy at consulate sa ibayong dagat para po sa nalalapit na midterm elections ipatutupad. Babalik si Patrol 5 Aya Yupanco. Magpapatupad ng internet voting ang nasa 77 Philippine embassies at consulate worldwide para sa nalalapit na national and local elections sa Mayo. Ayon sa Commission on Elections o COMELEC, sa unang pagkakataon ay maaari nang bumoto online ang nasa mahigit 1 milyong Pinoy na nasa ibang bansa. Sa huling tala ng COMELEC kahapon, Abril 1, pumalo na sa mahigit 17,000 overseas voters ang nagparehistro para sa internet voting. Sa ilalim ng bagong sistemang ito, ang mga nakapagparehistro ay maaaring bumoto
sa pamamagitan lamang ng kanilang cellphone o personal computers. Mananatiling bukas ang enrollment para sa overseas voting and counting system hanggang Mayo 7. Samantala, in-person at mail-in voting naman ang isasagawa sa mga bansang hindi magpapatupad ng online voting tulad ng China, Turkey, Russia, Jordan, Iran at Libya. Ito yung Patrol number 5. Ayaw pang para siyempre metode ng lakas. DWIC. Nababalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Samantala, 44 na bagong NBI agents pinayuhan ng pamahalaan na isa puso ang tungkulin sa bayan. Isa pang report mula kay Patrol 13, Gilbert Perdes. Maging isa puso ang tungkulin sa pagsisilbi sa bayan at magindaan sa pagbabago tungo sa isang bagong Pilipinas. Ito ayon kay DOJ Undersecretary Margarita Gutierrez ay ang naging payo ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla sa mga nagtapos ng basic training program ng NBI. Kasunod na rin ito ng pangunguna ni Remulla sa seremonya ng pagtatapos ng 44 na bagong ahente ng NBI. Sa bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni Gutierrez na bukod sa pagbibigay ng inspirasyon sa mga bagong ahente, tiniyak din ni Remulla ang mas matatag na suporta para sa mga empleyado ng NBI. At sinabi din ng opisyal na isa sa mga pangunahing layunin ng ahensya ay ang pagkakaroon ng world-class quality service, partikular na sa pagpapatibay ng Cybercrime Division upang mas epektibong labanan ang mga cyber-related crimes sa Pilipinas. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Totong Las, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Sa iba pang balita, eto balasahan. Balasahan at sibakan sa Bureau of Immigration namumuro. Ang detalye nagbabalik si Patrol 5 Aya Yupanco. Inaasahang mas maraming ulong gugulong. Ito ang sinabi ng Bureau of Immigration o BI sa gitna ng investigasyon sa umano'y may nakatalagang airport immigration counter na namamahala sa paglabas ng bansa ng mga Pilipinong biktima ng illegal recruitment. Ayon kay immigration spokesman Dana Sandoval, ilan sa mga biktimang kanilang nasagip mula sa scam hub sa Myanmar ang nagbunyag ng modus ng ilang immigration officer. Tiniyak ni Sandoval na hindi ko konsintihin ng ahensya ang anumang anomalya sa loob ng kagawaran at pananagutin ang kanilang mga tauhang mapapatunayang sangkot sa illegal recruitment. It is Patrol number 5. Ayaw pa ko para sa implemento ng lakas. DWIC. Nababalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC. Patrol Report. Sa pagpapatuloy pa rin ang ilang pa mga balita, umabot na sa mahigit 17,000 Pilipino sa ibayang dagat ang nakapagparehistro sa pre-voting enrollment system para sa 2025 midterm elections. Dahil dito ay inihayag ng Commission on Elections na maaari na makaboto ang mga nabanggit na Pinoy sa darating na halalan gamit ang kanila po mga mobile phone. Maganda yan. At laptop mula April 13 hanggang May 12. Din ito hinimok naman ni COMELEC Chairman George Garcia, mga Pilipinong may kaanak sa ibang bansa na paalalahanan ang mga ito na mag-pre-enroll upang makaboto sa darating na eleksyon. Batay sa datos ng poll body, aabot sa 69.6 million ang registered voters para sa May 12 elections, bilang ang 68.4 million na nasa Pilipinas, habang 1.2 million ay nasa ibayong dagat. Pasada Balita. Ang kapatayo ng reports, mga dayuhang naaresto sa Pogo. Pansamantalang binigyan ng free medical at dental services habang inaayos ang deportation. Detalye naman mula kay Patrol 24 June Samson. Patuloy na kinakalinga sa kustodiya ng Presidential Anti-Crime Commission ang mga dayuhang naaresto at sinasabing mga sangkot sa operasyon
ng POGO o yung Philippine Offshore and Gaming Operators. Habang hinihintay naman ang deportation process ay binigyan muna ng medical care ang mga dayuhan tulad ng weekly dental medical examination at free laboratory testing. Samantala, kinumpirma naman na sa ngayon ay na-repatriate na ang 29 na Indonesian na mga biktima ng human trafficking sa isang illegal POGO sa Parañaque City na ipinasara nitong nagdaang January. Ang nasabing operasyon ay sinagawa ng pinagsanib na puwersa at pagtutulungan ng DOJ, Interagency Council Against Trafficking, Bureau of Immigration at ng PAOK. Patrol 24, June Samson, para sa pilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. At maya-maya ay pag-usapan natin yung pong repatriation, yung mga Pilipino rin po na nasa ibaing dagat, lalo po yung nasa Myanmar, sa may bandang Thailand din, meron din. May naapektuhan din ng lindol. At yung mga nasa Qatar, yung inaresto po at ikinulong dahil po sa kanila pong pakikiisa sa isa pong political rally. Pero meron pong mga pinalaya, may kabilang po doon sa mga naaresto, ito pong 3 menor de edad pero sila po ay pinalaya. Alamin po natin maya-maya ang kanila pong kalagayan mula po sa Department of Foreign Affairs. Samantala, mahalagang papel ng mga barangay sa paghatid ng serbisyo at programa ng gobyerno kinilala ng isang senador. Sino? Patrol 19, Celia Ortega Bueno. Kinilala ni re-electionist Senator Ramon Bong Revilla Jr. ang kahalagahan ng papel na ginagampanan ng mga barangay sa nation building at paghatid ng mga pangunahing serbisyo at programa ng gobyerno. Sa kanyang mensahe sa Liga ng mga Barangay sa Pilipinas, sinabi ni Senator Revilla na ang mga barangay ang unang sandigan ng ating mga kababayan, ang unang takbuhan sa oras ng pangangailangan. Sa panahon anya na sinusubok tayo ng kalamidad tulad ng bagyo, sakuna o krisis, ang barangay ang unang sumusuong sa panganib. Kaya hindi anya biro ang ginagampanan nilang tungkulin pero nananatili silang matataga. Dahil dito inihayag ni Revilla ang buong pusong pagsuporta sa adhikain ng mga barangay at sisiguraduhin daw niya na mas mararamdaman ng mga barangay officials ang suporta, malasakit at aksyon ng gobyerno. Kwento ni Revilla noong una siyang inalok na magkaroon ng regular TV program, pinili niya na maging kapitan ng papel dahil idol niya ang mga kapitan kaya nabuo ang idol ko si Kapa. Tiniyak ng senador ang kanyang suporta para sa pagpapalawig ng termino ng mga barangay officials para masiguro ang patuloy at epektibong paghahatid nila ng serbisyo. Ito sa Patrol 19, Celia Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Sa ito bang balita, bukas ang kagawaran ng PHIVOLCS sa paggamit ng Artificial Intelligence o AI sa sa kanila pong trabaho upang masiguro ang disaster preparedness sa bansa. Actually, marami na akong gumagamit ng artificial intelligence. Sa panayam ng DWIC, sinabi ni PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol na malaking tulong sa kanilang tanggapan ang presensya po ng advanced technology upang mapaigting o paigtingin ang kahandaan sa sakuna. We use yung AI, we use tools like for example sa opisina namin, we are leveraging on the use of new technology to improve disaster response. Dinagdag pa ni Bacolcol na nakatutulong din ito upang palawigin ang ugnayan ng kagawaran sa mga local government units upang matiyak ang agarang pagresponde sa oras ng kalamidad. So we integrate yung advanced technology with education, training, and collaboration with local authorities to empower communities in order for them to be able to prepare and respond effectively to earthquake. Yan po ang tinig ni PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol sa panayam ng DWIC. Pasada Balita. Minado naman ang Office of the Civil Defense
na kulang ang pondo ng ahensya para pagandaan ang tinatawag po na the big one o malakas na lindol na maaring tumama sa bansa. Kasunod nga ito ng magnitude 7.7 na lindol na yumanig sa Myanmar at Thailand. Sa panayam ng DWIC, sinabi ni OCD Administrator at NDRRMC Executive Director Undersecretary Ariel Nepomuceno na marami pang kailangan gawin ng pamahalaan para sa preparasyon sakaling tumama ang malakas na lindol tulad ng paghihigpit ng pag-i-issue ng building permits, retrofitting o pag-retrofit sa mga lumang gusali gaya ng mga ospital at pagpapaigting sa mga early warning system. Hindi naman tayo napakayamang bansa. Kaya ang susi dito, yung tamang program, prioritization. Taon-taon, nag-i-improve po yung ating preparation, lalo na tungkol dito nga sa mga struktura na dapat audit yan at na-retrofit pag kinakailangan. At yung mga bago palang itatayo, sana yun ay tumunod na at huwag mga shortcut doon sa mga pagkuha ng building construction permit at occupancy permit. Samantala, umapela naman si Yusek Nepomuceno sa publiko na gamitin ang hazardhunter.ph upang matukoy kung malapit po ang ating mga bahay sa mga fault line. Yung hazardhunter.ph o Hazard Hunter Philippines na ginawa po yan ng NGT, puntahan po nila yan. Web app po yan. Itatype nila yung sarili nilang address, eksaktong address, malalaman nila kung anong kalayo or kalapit sila sa fault system, sa landslide prone area, liquefaction prone area. Siyempre, hindi naman sila makakaalis kagad ng bahay at maglilipat ng bahay, ano? Dahil mahal po yan. Pero at least yung kaalaman kung ano nila ay malaking kapangyarihan po yan upang sila ay makapaganda. Yan po ang tinig ni OCD Administrator at NDRRMC Executive Director Undersecretary Ariel Nepomuceno sa panayam ng DWIC. Pasada Balita. Nanawagan naman sa Kongreso si Surigao del Sur Representative Romeo Momo Sr. na ipasa na ang panukalang Philippine Building Act kasunod na malakas na pagyanig sa Myanmar at Thailand. Ayon kay Congressman Momo, ang panukalang batas ang titiyak na handa ang mga bago at kasalukuyang infrastruktura sa bansa laban sa anumang natural hazards. Layunin nitong i-update ang standards kaugnay sa planning, design, construction, occupancy, maintenance at demolition ng gusali, maging ang pag-streamline sa proseso ng mga building permit. Ipinunto ng mambabatas na dapat magsilbing paalala ang nangyari sa Thailand at Myanmar na maganda sa mga posibleng senaryo, partikular ang kinatatakutang The Big One sa Metro Manila. Mahalagaan niya maging alerto ang mga mamamayan dahil kailangan ng pagkilos at ang kahandaan sa natural disasters o kalamidad gaya ng lindol, baha at sunog. Pasada Balita. Kasunod pa rin ang matinding pinsalang idinulot na magnitude 7.7 na lindol sa Myanmar at Thailand. Huling binalaan ni FIVOX Director Teresito Bacolcol ang publiko sa posibleng pagtama ng The Big One sa bansa, hindi lamang daw po sa Metro Manila. Ayon kay FIVOX Director Teresito Bacolcol, maaaring magkaroon ng mas matinding casualties sa Mega Manila sakaling maranasan ang kahalintulad na lakas ng pagyanig na tumama sa Myanmar. Malakian niya magiging epekto ng mas malakas na lindol sa ekonomiya lalo sa National Capital Region sa oras na tumama ito dahil nasa sentro mismo ito ng kabisera ng bansa. Mas maraming casualty siguro sa atin kasi yung West Valley Fault Transects densely populated areas, samantalang yung sa Myanmar naman malayo doon sa capital nila. Yan po ang tinig muli ni FIVOX Director Teresito Bacolcol sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Speaking of Myanmar, tayo po tumanggap po ng update mula po sa Department of Foreign Affairs sa katawan po ni Yusek Eduardo De Vega. Magandang umaga po, Yusek De Vega. Welcome po muli sa DWIZ LU Channel 23. Drew Nasino po, Yusek. Good umaga. Opo, good morning po, Yusek. Kamusta na po kayo? Well, Opo. puro trabaho pero hindi tayo. Alright. Servisyo. Opo. Servisyo. Kaya kumusta?
batid po natin na marami po kayong inaasikaso ngayon. No? Bukod po doon sa mga, unahin po muna natin, Yusek, ito pong mga Pilipino sa Myanmar at Thailand. Ano na pong update, Yusek? Kamusta po ang pakikipag-communicate, ang inyo pong pakikipag-usap? O kung meron na ho kayong mga na-retrieve na ho ba natin na yung communication doon po sa mga nawawala pong mga Pilipino, Yusek? Well, yung sa Thailand, maganda sa Thailand, bumalik na yung normalcy according to embassy, no? According sa report. Pero yung sa Myanmar, hindi pa na-recover yung apat, no? Yung Philippine team galing embassy, nakipag-meeting sa mga opisyalis ng Mandalay para sabihin ang ba nangyayari. Wala pang identification. Naghanap nga sila ng sa mga hospital. Baka nandun sa hospital, baka nadala na yung sana hindi na yung bangkay ng apat. Opo. Wala pang na-identify. Opo. Nakapag-meeting pa ngayon mga Pilipinos, yung embassy natin, sa 11 na Pilipino na tiga nasa parehong kondominium pero nag-survive kasi wala sila doon nung bumiba, no? So, lahat nagigipag-authorize, nagigipag-negotiate kung paano anong gagawin. So, sana mahanap pa. Opo. Apat. Pero magandang balita dyan, hindi na dadagdagan. Alright. Apat lang. Opo. Yusek, dito po sa apat po na ito, kumusta naman po yung pakikipag-ugnayan po natin sa family nila? Kung di ako nagkakamali, yung mag-asawa na teacher doon sa may Mandalay, nagre-request po, Yusek, ang kanila pong pamilya sa Bais Negros Oriental na sila po ay makasama po, makapunta rin po ng Myanmar para po tumulong. Kamusta na po yung request po nila? Inaramdam namin, imposible po yun. Opo, hindi pwede po yun dahil nasa sitwasyon sa Myanmar. Oh. Pwede natin bigyan ng plane ticket pero hindi pa payagan makapunta ng Mandalay ng mga authorities, no? Isa pa po, alam niyo man nyo, alam niyo yung staff families, no? Sa batas, ang next of yung mga anak o yung katawa, yung parent, hindi na masyadong, sa batas natin, hindi na yan pareho sa family. Alright. Yung pag nag-asawa na, emancipated na yung mga bata. Pero ganun po, we will have a Zoom meeting with them mamayang 10 a.m. 10 a.m. Alright. So open ho kayo na, halimbawa, kung yung anak ay kung may anak dito, talagang titignan natin kung paano natin madala pa siguro doon. Opo. Pero hindi makakapunta yan sa crash site mismo. Okay. Doon mismo sa Kasi nga, Okay. yung doon sa Yangon, Opo, doon lang. makakapunta yun sa Yangon, yung big city. Pero kung tama ang pagkarinig ko, gusto nilang pumunta mismo, tumulong magganap. Opo. So, hindi sila Hindi ko masabi yun, malabo. Kasi kung merong earthquake scene, ayaw ng mga authorities na madagdagan pa mga tigalabas na pupunta doon. Alright. Naku. Pero we will meet them. Alright. Sa Bayan Zoom. Opo. Hopefully ay mahanap na po. No? Hopefully. Okay. Opo. Yusek? Opo. Yusek, how about naman po, medyo lilipad lang ho ako ng konti, medyo malayo-layo naman ho na, bandang Middle East naman po tayo, though hindi natin iiwan basta-basta yung sa Myanmar, no? Hopefully magkaroon ng mga magagandang updates. Ano na ho ang update ho doon sa, tama ho ba, 17 pa o 16 na Pilipino yung nakapiit doon sa Myanmar? Correct me if I'm wrong, Yusek? Ang huling sabihin ko sa Myanmar, yung tatawag yung mga Pilipino na may kamag-anak na nawawala. Yes, opo. Naka meron pa bukod sa apat. Plus 95. Opo. 998-521-0991. Ulitin ko po. Opo. Plus 95-998-521-0991. Alright, sige mamaya. Okay. Ngayon, sa Qatar, mag-experte pa
Opo. Ilan 12 po? male, 5 female. Alright. So ano Now, po ang status nila ngayon? Well, Yusek? hindi pa tapos yung investigation po. Mhm. At ang sabi na ng embahada, ano po, pag tapos ng investigation, decisionan kung kakasuhan or i-release. Mhm. At sana i-release. Opo. So, yun ang saan natin na ma-release nila. Ang gusto lang malaman ng mga Qatar, sino ba talaga organizer? Yun. Baka yun ang balak rin. Organizer lang ang udin. Okay. Sana walang... Kasi ano naman yun tourist kami ko. Aha. Partner lang naman yun Oo. Sino nga ba yung organizer, Yusek? May ano na ho ba kayo? Details na ho ba kayo? Nakausap nyo ho ba kung sino yung organizer? Opo, Yusek? Wala pa? Hindi. What do you mean? Ano yung gusto? Yung organizer po dito sa Qatar, Yusek. Sino ba yung organizer? Nakausap, meron ho ba kayong detalye dito po sa organizer nito pong political rally po dyan sa Qatar, Yusek? Walang sabi siya nag-organize kasi Walang ang nakausap ng embassy, panay yung 17. Oh. Sabi lang, naka-receive lang sila via internet Mhm. Doon na yung advertisement Okay. via internet. Okay. Punta lang sila doon. Aha. Kaya sa short yun Aha. Alright. Opo. So paano po, Yusek, yung mga passport nila? Hindi naman ho ba kinumpis ka? Hindi naman ho ba kinuha yung passport nila? No. Kasi ang worst mangyayari dyan, ipapa-deport sila. Okay. Yun ang worst na mangyari. Pero, Opo. So, pero ayaw pa mag-speculate opo. kasi I want to be optimistic. Yes, of course. Lahat naman gusto natin po yung maging positive po tayo. Pero opo, go ahead po, We're Yusek. waiting for the latest updates nga po. Opo. Kasi, basta kung kailangan abogado, nandun ang abogado. Okay. Mhm. Para kung i-charge sila. Okay, may abogado na sila. Meron na. Tiga embassy. Alright, opo. How about naman po? Kahit ng embassy. Alright. So, of course, yung gastos din po, no, sa pang-araw-araw din po nila, hindi ho sila Opo. Kailangan ng financial assistance. Ang problema po, hindi sila pinapakain gaano nung huling-inuli kasi nga may Ramadan. Pero ngayon natapos na, ngayon, ano na? pwede nang kumain ng araw. Oho. Nako, baka meron ho kayo mga kasi yung iba ho, may mga mag-anak din yan, syempre dito no, sa Pilipinas. Baka meron din ho kayo mga panawagan, gusto pong ipabatid po sa mga kamag-anak po nitong mga Pinoy na nakapiit po dyan sa Qatar, Yusek. Well, mga kamag-anak, no, lahat ginagawa natin para mapalaya sila. Palagi silang kinakausap ng ating mga taga-basi, kasama yung migrant workers at attaché ng BMW, mayroong bayad ng abogado. Paalala lang na sumunod tayo sa patakaran, hindi po ang embassy ang nagpapakulong o nagbabawal ng political rally. Wala sa Pilipinas. Sa lahat ng mga Pilipinos sa ibang bansa, hindi batas ng Pilipinas kung iral doon. Opo. Batas na lokal. So, sumunod lang tayo para hindi huli. Ngayon, kung gusto nyo magpalabas ng political beliefs, kung registered voters, pwede mo Pero yung mga rally, may ibang bansa na ayaw yun. So, sumunod lang tayo. Opo. Yusek, curious lang ako, ano ho ba ang maari pong ipataw po na parusa dito po sa mga Pilipino po na ito? Ano ho ba yung nakasaad sa batas dyan sa Qatar? Kung ano yung maaaring maging parusa nito pong mga, actually hindi lang mga Pilipino, yung mga nahuhuli po na nagsasagawa po ng mga ganyan pong aktibidad, lalo po yung walang pahintulot. 3-year detention. Ilan po? Ilan taon? 3 taon ang maximum. 3 taon. Pero baka hindi naman ibibigay yun. Baka ipa-fine lang at baka i-deport. Kasi wala naman silang ginawang, wala naman intent na i-disrupt. Alright.
yung Qatar. Kung tinatanong sa kanila gusto lang nila pagdiriwang yung kaarawan. Although March 27 yun hindi March 28. March 27 silang minuli sa beach resort. Pangalawa, naka-t-shirt lang naman sila. Opo. Wala naman silang binubulong mga tao. Okay. So, saan natin? Alright. Nako. Sige po, Yusek, tumaasa po kami na mabibigyan po ng ma-actionan po ng ating pong gobyerno, no? Masolusyonan po itong problema ang kinakaharap ng ating mga kababayan po dyan sa ibayong dagat, lalo po dyan sa Qatar at sa Myanmar. Yusek, marami pong salamat sa inyo pong oras. Yes, we'll update you po. We'll update you. Sige Opo, salamat po, Yusek. Salamat po. Salamat. Good morning at good luck. Ingat po kayo. Ingat din po sa mga kababayan po natin diyan po sa ibayong dagat sa Qatar at sa Myanmar. Yung sa Myanmar, hindi pa nakakausap, wala pang communication. Hopefully naputol lang talaga yung communication. Yun po ang ating pong naasahan. Wala naman sanang nangyaring masama. Dito naman po sa Qatar, ang update ho diyan, so ang sabi ho ni Yusek kanina, no? Ang maximum na po na 3 years na pagkakakulong, yun po yung maximum po na parusa. Pero ang DFA umaasa rin na pwedeng pagmultahin na lang ito hong mga nahuli pong mga Pinoy. Pero ang pinakamasaklap po dyan yung deportation. Diba? Yun ho ang magiging sistema. Kung sakali pong magdesisyon nga po ang Qatari government. Well, hintayin po natin, antabayanan po natin ang update mula po sa DFA. Magbabalik po muli tayo makalipas lamang ilang mga paalala. Oras 34 na sandali makalipas ang ikapito. That time check was brought to you by MX3. MX3. Dito ako, believe. Oras hatid sa inyo ng Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download Arena Plus app now in App Store. You can watch it also on arenaplus.ph. Sa Arena Plus, astig sa sports. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun. Balang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Alright, sa oras po naganap ng alas 7:37 na ng morning. Tanggap po tayo ng police report. Sa Kamanaba, most wanted person sa Kangkalu na aresto ng NPD. Detalye mula kay Beth Samson. Nasa kote ng District Special Operations Unit ng Northern Police District, katuwang ang Northern District Intelligence Team, Regional Intelligence Unit NCR, ang DILG listed most wanted person kahapon. Alas 6:30 ng umaga sa Package 2, Block 7, Bagong Silang, Barangay 176, Caloocan City. Kinilala ni Northern Police District Director Police Brigadier General Josefino Ligan ang 37 anyos na lalaki na may 2 counts sa kasong qualified rape at 1 count attempted qualified rape na biktima ang 14 anyos na stepdaughter taong 2017. Sa bisa ng warrant na inisyu ni Honorable Barbara Aleli Hernandez Briones, Presiding Judge of the Family Court Branch 1, Caloocan City, dadakip ang pugante na walang inirekomendang piyansa ang hukuman para sa pansamantalang kalayaan. Kasalukuyan nasa NPD Custodial Facility Unit sa Kaularan Village, Barangay 14, Caloocan City ang akusado habang hinihintay ang commitment order mula sa korte. Metro Patrol Beth Samson para sa himpilang metodong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Anggap naman tayo ng pag-uulat mula sa probinsya. Mataan ng lungsod, dyan po sa City of Pines, lumahok sa voter engagement workshop. Ang detalye mula sa Summer Capital, James Alfruto. Dumalo ang mga estudyante at opisyal ng Sangguniang Kabataang SK sa Empowering Youth Voters Workshop noong Marso 25 sa Dumol Hall ng Binico
na inorganisa ng Global Leadership Next Generation upang palakasin ang pakikilahok ng kabataan sa halalan at pamamahala. Binigyan din ni Mayor Benji Magalong ang kahalagahan ng etikal na pamumuno at hinikayat ang kabataan na maging aktibong mamamayan. Nagbahagi rin si Pasig City Mayor Vico Suto ng kaalaman tungkol sa mabuting pamamahal at mga hamon sa pagbabago ng tradisyonal na politika. Hinimok niya ang kabataan ay pahayag ang kanilang boses sa pamamagitan ng pagbuto at pakikilahok sa komunidad. Napag-usapan din sa programa ang mga ordinansa ng lungsod na may kinalaman sa pamumuno ng kabataan at responsibilidad bilang botante. Mula sa Summer Capital at City of Pines, James Alpruto para sa impilang may tudong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Nagbabala ang Chinese Embassy sa Pilipinas sa kanilang mga citizens na nasa bansa maging ang magbabalak na magtungo na palakasin ang pag-iingat at kahandaan na mag-ingat at handa. Ito'y dahil sa sinasabing pagkakaroon ng unstable public security sa Pilipinas dahil saan nila'y palagi ang investigasyon at pangahara sa mga Chinese at kanilang negosyo. Bukod pa rito, pinag-iingat din nila ang mga turistang Chinese na magkaroon muna ng risk assessment bago pumunta ng bansa. Pinalalahanan din ang mga Chinese national na umiwas sa mga matataong lugar at mga political gatherings. Pasada Balita. Simulan na ngayong linggo ng Commission on Elections ang deployment o pagde-deploy ng mga automated counting machines o ACMs at official ballots na gagamitin sa midterm elections sa May 12 elections. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, nakatakdang ipadala ang mahigit 110,000 ACM at ang mga balota sa Abril 4. Layunin anya nitong matiyak na nasa tamang lugar na ang mga gamit 1 linggo bago ang mismong araw ng halalan dahil magkakaroon pa ang mga ito ng final testing at sealing. Unang ipadadala ang mga balota sa mga malalayong lugar gaya ng Bangsamoro, Caraga at Batanes. Pasada Balita. Patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng Commission on Elections sa mga financial institution para mapigilan ang digital vote buying. Sa Bagong Pilipinas ngayon na press conference, sinabi ni COMELEC Commissioner Ernesto Ferdinand Maceda na matagal naman na nilang katuwang ang ilan sa mga pangunahing online banking application sa bansa, kaya naglabas na mga ito ng advisory hinggil sa transaction limit. Ayon kay Commissioner Maceda, maaring ilabas ang transaction cap ilang araw bago ang halalan dahil sa tinatawag na gapangan ng mga kandidato. Idinagdag pa ng COMELEC official na maaring ituring na kahina-hinala ang digital cash transaction kung nagpadala ang isang mobile number sa iba't ibang numero ng magkakaparehong halaga ng pera. Nagpasalamat naman ang poll body sa Bangko Sentral ng Pilipinas sa inilabas nitong memorandum sa mga bangko para hindi magamit ang kanilang institusyon sa pandaraya. Pasada Balita. Samantala, tumanggap ng libreng medical at dental services mula sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ang 166 na senior citizens sa Barangay San Isidro, Taytay, Rizal. Pinangunahan mismo ni na PCSO Director Janet Mercado at Medical Services Department Satellite Division Chief Dr. Roel Aparato ang nasabing outreach mission. Naging matagumpay din ang programa sa tulong ng Taytay San Isidro Senior Citizens Association Incorporated sa pangunguna ng presidente nitong si Marivic de Guzman na malaki ang pasasalamat sa PCSO dahil sa pagbibigay ng serbisyo sa mga senior citizens sa kanilang lugar. Kabilang sa mga serbisyong ibinigay sa mga lolo't lola sa Barangay San Isidro ay ang libreng medical consultations, tooth extractions, mabunot ho ng ngipin,
at electrocardiogram o ECG test. Sabay nito ay namahagi rin ang PCSO ng libreng gamot at vitamins. PCSO hindi umuurong sa pagtulong. Pasada Balita. At babalik po muli ang Pasada Balita makalipas lamang ilang mga paalala oras. Kuya Wener, 15 minutos na lamang ho bago sumapit ang ganap na alas 8. Pasada Balita. Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Alright, ngayong nga pong araw na ito ng Miyerkules, ito sa mga kagigising pa lamang po, alam niyo ho ba, viral ho sa social media ang, panibagong road rage, hindi naman road rage siguro masasabi natin yan, ano? Kasi nasa swimming pool sila eh. Opo, viral po ngayon sa social media ang rambulan sa swimming pool sa isa pong resort dyan po sa may Kalumpit, Bulacan. Kina Engineer Jello. At nauwi po sa rambulan, yan pong masayasa ng languyan sa isang resort sa lasing ba yan? Hindi naman road rage yan eh, no? Pool rage. Pool rage daw, sabi ni Kuya Winer. Oo nga, grabe naman. Dinaan po sa init ng ulo ang imbis po ng malamig na pagtatampisaw sa swimming pool ng mga sangkot po na kalalakihan na nagsuntukan. Nagsuntukan? May gitgitan, may bungguan po. At meron pa hong mga nagko-comment na sana ay umahon na lamang po muna sila, tsaka po sila nagsuntukan. Pero inaawat po, yan po, nakikita po ninyo, inaawat po, yan pong mga lalaki po na yan, dyan po sa isang resort sa Kalumpit, Bulacan. Ang punot dulo po ng gulo hanggang ngayon inaalam pa rin. Pinapayuhan naman po ng pamunuan ng naturang resort ang mga nagpupunta po, kanila po mga parokyano eto makinig ho kayo hindi lang ho ito para sa mga nagbabakasyon, lalo mga magbabakasyon. Na habaan po ninyo ang inyong pong pasensya, wag po lahat idadaan sa init po ng ulo ang lahat po ng mga bagay-bagay. Lalo pa naman ngayong malapit na po ang Holy Week. Kaya ang payo po natin sa Comelec, sa PNP, baka gusto nyo rin maghigpit po dyan sa loob po ng mga resort po na yan. Hindi natin alam kung wala namang karga si Kuya, no? Wala naman. Yun lang talaga nagsuntukan. Ang hirap sumuntok dyan sa ilalim ng tubig. Oo, grabe naman si Kuya. Oo naman, dapat naman talaga inawat. Kayo naman, gusto nyo pa paahunin bago doon na lang wag naman ganon. Oo. Pwede naman paalisin na lang muna dyan sa at awatin. 'Di ba? Hindi ho talaga kasi minsan maiwasan kapag dikit-dikit na po yung ba 'yon sa may Pasig. Sa may Pasig, no, dikit-dikit yung mga lumalangoy diyan sa Ayun, yun. Rainforest, 'di ba? Yun. 'di ba? Kung naaalala po ninyo, dito sa may Pasig, talagang halos hindi humahulugang karayom yung swimming pool dahil sobrang dami po ng mga lumalangoy. Pag ahon po ninyo, malalasahan po ninyo yung tubig. Pasintabi po sa mga nag-aalmusal. Medyo hindi ko ma-describe kung ano lasa ng tubig. Kuya Winer, mainit-init pa daw yung tubig. Matindi naman yan. Grabe naman ho yan. O kaya kayo ho mga magpupunta po sa resort, mga magbabakasyon, kayo, kalma lang po kayo, kalma lang. Nasa tubig na ho kayo, wag na hong iinit. Pero nag-away pa sila, nahimasmasa na nga sila ng tubig. Kaya konting pasensya, cool ka lang. Pasada Balita. 8 minuto na lamang bago sumapit ang ganap na alas 8. Pasada Balita. Balitang pangkalakalan. Ito malamang. Pumalo na sa 16.6 trillion pesos ang utang. Utang ng Pilipinas, ito'y batay sa pinakuling datos ng Bureau of Treasury sa buwan ng Pebrero ngayong pong taon ito.
Sinabi ng Treasury na mas mataas ito ng 1.96% kumpara sa 16.3 trillion pesos na utang ng bansa nitong nakaraang Enero. Nakikitang sanhi ng ahensya o dahilan ng pagtaas ng utang ay ang net issuance sa mga bagong domestic external debts upang pondohan ang mga proyektong pang-infrastruktura at mga programa na panlipunan. Mula sa nasabing halaga ng utang nito nakalipas na Pebrero, nagmula ang 67.5% sa domestic debt habang 32.5% ay mula sa external debt o yung utang panlabas. Pasada Balita. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Magdedesisyon na ngayong linggo ang Constitutional Court ng South Korea kaugnay sa impeachment ni South Korean President Yoon Suk-yeol. Bago nito, nagsagawa ng ilang impeachment hearings upang matukoy kung opisyal ng tatanggalin o sisipain sa pwesto na sabing presidente. Karaniwang nagtatagal lamang ng ilang linggo bago mag-issue ng ruling ang Constitutional Court. Matatandang sinuspindi siyon matapos magdeklara ng martial law noong December 2024. Pasada Balita sa mundo ng palakasan. Ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Uli na namang nakasungkit ng gintong medalya ang Filipino pole vaulter na si EJ Obiena. Nalampasan ng Pinoy Olympian ang kanyang target na 5.50 meters dahilan para maiuwi niya ang kampyonato sa Taiwan Pole Vault Championships 2025. Maliban sa Olympian na pole vaulter, ilang Pilipino rin ang sumabak sa torneo, kabilang sina Hocket de los Santos. Pasada Balita. Balitang pangkalusugan. Pamilyar ho ba kayo sa meningitis? Ito pong sakit na meningitis. Ang meningitis po ay impeksyon kung saan ang mga lining na pumoprotekta sa utak at spinal cord ay namamaga. Ang sakit na ito ay may iba't iba pong uri. Maaring ito ay bacterial meningitis, viral meningitis, fungal meningitis, parasitic meningitis o kaya ay meningitis. Meron ding non-infectious na meningitis. Posible pong makuha ang nasabing sakit sa pamamagitan ng pagkonsumo ng kontaminadong pagkain, paglangoy, yun na nga, kagaya ho nung sa swimming pool, di ba? Paglangoy o aksidenteng pag-inom ng kontaminadong tubig, di ba? Yung sa mga maruruming tubig, di ba? Yan, pwede nyo rin makuha. Paglanghap ng fungi at iba pa. Kabilang sa sintomas po nito ay ang trangkaso, pananakit ng ulo, pagkahilo, stiff neck, meron din pong konvulsyon at iba pa. Kung makaranas naman ho ng sintomas ng naturang sakit, ay posible itong magamot. Pwede naman ho maagapan yan sa pamagitan ng pag-inom po ng antibiotic, number 1, antifungal, antiviral at pain relievers. Sakali pong lumala ang sintomas ng sakit, abay syempre, saan pa ho kayo pupunta? Mas mainam na magpakonsulta po sa doktor, pumunta po sa pinakamalapit po na pagamutan o kaya po ay sa klinik. Pasada Balita. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh. DWIZ Showbiz News. Kinumpirma ng aktres na si Mikey Quintos na hiwalay na sila ng aktor na si Paul Salas. Ayon kay Mikey, mutual decision ang kanilang hiwalayan at walang sangkot na third party. Bakit naman kasi ang hilig nyo mag-party? Puro kayo pa. Third party pala. Sorry. Mahirap anya ang kanilang naging desisyon at mahal pa niya ito. Matindi ka. Oo nga naman. Pero makaka-move on naman din syempre silang dalawa. After marahil mga ilang months, mga years, depende. Matatandaan noong 2022 ng isa publiko ng dalawa ang kanilang relasyon. Pasada Balita. Abo lamang ho natin itong good news ha. Opisyal na pong pasok
ang salita na ito, Filipino word. Pasok na po sa Oxford English Dictionary ang 11 salitang Filipino sa kanila pong March update. Ano-ano ho ba yan? Kabilang po dyan yung salitang gigil. Wala ho kasing term yan sa English. Kababayan. Pumasok din ng kababayan. Salakot. Lumpia. Ba? Pati toyo kasama. Trapo. Kilig at barkada. Inilalarawan ng salitang gigil na masidhing damdamin ng pagkaakit tuwing nakakakita po ng mga cute na bagay. Gigil mo ko Yan yun Or kaya yung matindi yung nanggigigil sa inis. Inis yun, di ba? Yun. Eto pa, mayroon namang dalawang kahulugan ng salitang kababayan kung saan isa itong uri ng tinapay at maaari ring itawag sa isang kapwa Pilipino. Samantala, ang salakot naman ay kinikilala bilang isang traditional po na sombrero na matigas. Yung salakot, kung inyo po naaalala, kapag yung sa mga picture mga larawan po ni Andres Bonifacio, di ba, nakasalakot, yan ho yun. Yan po yung sinasabi pong traditional na sombrero po ng mga sinaunang mga Pilipino. Hanggang ngayon, meron pa rin naman ng salakot. Alright, tayo po ay pansamantalan po nagpapaalam sa ngalan po ng buong tropa ng DWIZ Aliw Channel 23. Sa ngalan din po ni John Ibanez, ito po niyo lingkod, Drew Nasino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Konting lamig lamang ho ng ulo dahil balik na naman po sa trabaho, lalo po yung ating pong mga motorista para maiwasan po ang mga road rage incident at syempre iba pa hong uri ng mga insidente po sa kalsada. Ingat lamang po kayo sa pagmamaneho. At susunod na po, standby lamang po, Karambola! Ganap na pong alas 8 ng morning. Ang mga balita, dudublihin ang pasada. Ang mga kontrobersyal, mga viral, mga trending na mga tao. Dalawang mas matinding papasadahan. Mga pangyayaring nakikita sa kalsada. Live na papasadahan. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Doble ang lakas, doble ang tindi. DWIZ Pasada Balita sa DWIZ News, DWIZ News TV at Aliw Channel 23 at sa digital channels ng DWIZ. Huwag magpapaiwan para huwag maunahan. Pasada